Music 5, Quarter 4, Week 1 hanggang Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Antas ng Dynamics. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang antas ng dynamics. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ng wasto ang iba't ibang terminolohiyang musikal upang maipakita ang iba't ibang antas ng dynamics. Ano nga ba ang dynamics? Ang dynamics ay isa sa mga elemento o sangkap ng musika. Ito ay ang pamamaraan ng madamdaming pagpapahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay tumutukoy sa masining na paglakas at paghina ng awit at tugtugin. May ihahalin tulad ito sa perspective at tindi ng kulay sa sining. Ang mahina at magaang na tunog ay nagpapahayag ng kapayapaan o pagiging malayo. Samantalang ang malakas na tunog ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiglahan, buhay at kabataan. Ang hina at lakas ng tunog na naririnig ay tinatawag na tindi o intensity. Ang tindi sa musika ay nababago batay sa nais ipahayag na damdamin ng sumulat ng musika, gayon din ang mga bagay na nais niyang bigyang diin. Ang iba't ibang antas ng dynamics sa musika ay maipahihiwatig sa pamamagitan ng mga simbolo na nagsisilbing gabay sa mga awit o manunugtog upang lalong mabigyang buhay ang komposisyong musikal. Ang salitang mahina o malakas ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang dynamics. May mga salitang maaaring gamitin upang ipahayag ng wasto ang tamang antas ng lakas o hina ng isang tunog. Ngayon ay alamin natin ang iba't ibang antas ng dynamics. Sa unang column ay mababasa natin ang iba't ibang antas ng dynamics. Sa pangalawang column ay ipapakita kung ano ang mga simbolo nito. At sa pangatlong column ay ang kahulugan ng bawat antas ng dynamics. Unahin natin ang pianissimo. Ang simbolo nito ay pipi at ang kahulugan nito ay higit na mahina. Sumunod, piano. Ang simbolo nito ay P at ang kahulugan nito ay mahina. Mezzopiano. Ang simbolo nito ay MP at ang kahulugan nito ay hindi gaanong mahina. Sumunod, forte. Ang simbolo nito ay F at ang kahulugan nito ay malakas. Sumunod, mezzoforte. Ang simbolo nito ay MF at ang kahulugan nito ay hindi gaanong malakas. Sumunod, fortissimo. Ang simbolo nito ay FF at ang kahulugan nito ay higit na malakas. Sumunod, crescendo. Ang simbolo nito ay katulad ng simbolo sa math na less than. At ang kahulugan nito ay dahan-dahang paglakas. At ang panghuli ay decrescendo. At ang simbolo nito ay, palitan natin ang simbolong ito dahil ito ay simbolo ng crescendo. Ang simbolo ng decrescendo ay kabaligtaran ng crescendo. Ang kahulugan nito ay dahan-dahang paghina. Ayan mga bata, maaari ninyong sauluhin ang bawat antas ng dynamics
ang simbolo nito at ang kahulugan nito. Ngayon naman ay sagutin ang sumusunod na mga katanungan sa inyong kwaderno. Para sa unang katanungan, ano ang dynamics? Tama! Ang dynamics ay isa sa mga elemento o sangkap ng musika. Ito ay ang pamamaraan ng madamdaming pagpapahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay tumutukoy sa masining na paglakas at paghina ng awit at tugtugin. Pangalawang katanungan, ano-ano ang iba't ibang antas ng dynamics at mga simbolo ng mga ito? Napag-aralan natin kanina ang iba't ibang antas ng dynamics. Ang iba't ibang antas ng dynamics ay pianissimo na may simbolo na PP, piano na may simbolo na P, mezzo-piano na may simbolo na MP, forte na may simbolo na F, mezzo-forte na may simbolo na MF, fortissimo na may simbolo na FF, at ang crescendo at decrescendo. Para naman sa pangatlong katanungan, kapag nakita mo sa isang piyesa ng awitin ang simbolong F, paano mo ito aawitin? Tama! Ang simbolong F ay malakas, kaya ito ay aawitin ng malakas. Pang-apat, anong simbolo ang gagamitin kung ang isang awit ay inawit ng mahina? Tama! Ang simbolong gagamitin ay P kung ito ay aawitin ng mahina. At panglima, paano nakatutulong ang dynamics sa pagpapahayag ng damdamin ng isang awitin? Tama! Nakatutulong ang dynamics sa pagpapahayag ng damdamin ng isang awitin upang maipahayag ng wasto ang tamang antas ng lakas o hina ng isang tunog. Ito ay nagsisilbing gabay sa mga awit o manunugtog upang lalong mabigyang buhay ang komposisyong musikal. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Pag-aralan ang score ng awiting Blow Gently Blow. Pansinin ang mga dynamics na ginamit sa awitin. Awitin ito sa tulong ng iyong magulang o kapatid. I-video ang gawain at ipadala sa group chat o messenger ng inyong klase. Narito ang piyesa ng awiting Blow Gently Blow. Maaari niyong i-search sa internet ang melody ng awiting ito. Ngayon ay tukuyin natin kung ano-ano ang mga antas ng dynamics na nakasulat sa awiting ito. So ang unang antas ng dynamics ay ang piano na may simbolong P. Ang kahulugan nito ay mahina. Ibig sabihin, aawitin ninyo ito ng mahina. Blow gently blow, wind come and go. Ngayon naman, ang sumunod na antas ng dynamics ay ang crescendo. Ang ibig sabihin nito ay dahan-dahang paglakas. Kung galing kayo sa mahina, aawitin ninyo ito ng dahang-dahang paglakas. Leaves falling. Sumunod naman na antas ng dynamics ang decrescendo. Ang ibig sabihin nito ay dahan-dahang paghina. Galing kayo sa dahan-dahang paglakas, pagdating sa linyang ito ay dahan-dahang paghina. Leaves falling gently down from the tree. Sumunod naman na antas ay ang piano o P. Ito ay mahina. Kung dahan-dahang paghina, magsusustain kayo sa mahina. Blow strongly blow, feeling so cold. Ang sumunod naman na antas ng dynamics ay ang F o forte. Ibig sabihin nito ay malakas. Kung galing kayo sa piano na mahina, dito naman pagdating sa forte ay lalakasan ninyo. Branches and leaves dance and sway as wind blows. Ang sumunod naman ay ang pianissimo. Ibig sabihin ay higit na mahina.
Kung may mahina, aawitin ninyo ito ng higit na mahina. Galing kayo sa malakas, ngayon ay aawitin ninyo ito ng higit na mahina, para bang bumubulong. Whisper to me a sweet melody. Sumunod naman ay ang crescendo. Ibig sabihin, dahan-dahang paglakas na ang pag-awit nito. Kung galing kayo sa higit na mahina, ito ay dahan-dahang paglakas na ang pag-awit. Whisper to me a sweet melody. Ang sumunod naman na antas ay ang pianissimo. Ibig sabihin, higit na mahina. Ito ay parang bubulong na naman kayo. Come and tell me. Sumunod naman na antas ay crescendo. Ibig sabihin, dahan-dahang paglakas na. Kung galing kayo sa higit na mahina na parang bumubulong, ito naman ay lalakasan ninyo ng dahan-dahan. Ayan, nakuha ba ninyo mga bata? So maaari nyong isearch ang awiting ito sa internet upang malaman nyo ang tamang pag-awit at pagtugtog nito. Para naman sa pagsasanay bilang 3, pag-aralan ang score ng awiting Ako ay Pilipino. Bigyang pansin ang mga simbolo ng dynamics na ginamit sa musika. Pag-aralan ang awitin. Pagkatapos ay awitin ito gamit ang wastong antas ng dynamics. Sa tulong ng iyong magulang o kapatid, i-video ang gawain at ipadala sa group chat o messenger ng inyong klase. Narito ang piyesa ng awiting Ako ay Pilipino. Ang unang antas ng dynamics ay ang pianissimo o PP na ang kahulugan ay higit na mahina. Ibig sabihin sa linya ng awiting ito para kayong bumubulong lamang. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sumunod na antas ng dynamics ay ang P. Ibig sabihin mahina. Kung higit na mahina kanina parang bumubulong, ngayon ay mahina na lamang. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan. Pagkatapos na antas ng dynamics ay ang crescendo. Ang ibig sabihin ay dahan-dahang paglakas. Kung galing kayo sa mahina, dito lalakasan ninyo ng dahan-dahan. Lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan. Sumunod na antas ng dynamics ay ang mezzo forte o MF na ang kahulugan ay hindi gaanong malakas. Umpisahan muna natin doon sa piano na mahina. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan. Sumunod ay ang decrescendo na ang ibig sabihin ay dahan-dahang paghina. So dito, dahan-dahang hihinaan natin ang awit. Wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ang sumunod naman ay ang P o piano. Ibig sabihin ay mahina. Bigay sa aking talino sa mabuti lang laan. Ang sumunod ay MP o mezzo piano na ang kahulugan ay hindi gaanong mahina. Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ang sumunod na ay crescendo at decrescendo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino. Piano, mahina. Isang bansa sang diwa
ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Forte, na ang ibig sabihin ay malakas. Lalakasan nyo na, this time lalakasan nyo na ang awit. Ako ay Pilipino. Ang sumunod naman ay ang FF, ibig sabihin higit na malakas. Kung kanina F forte, malakas na, ang fortissimo naman ay mas malakas sa forte. Ayan. So hindi ko naaawitin mga bata. I-search nyo na lamang sa internet kung paano ang tamang pag-awit ng piyesang ito. Ngayon, narito ang rubrics, pamantayan sa inyong pag-awit. Una, na ipakita ang iba't ibang dynamics ng awitin. Pangalawa, nasunod ang antas ng dynamics na kinakailangan sa bahagi ng awitin. Pangatlo, angkop ang paggamit ng kilos at tinig sa pagtatanghal. Pang-apat, naawit ng maayos ang awitin. At panglima, na ipamalas ang masining na pagtatanghal. 5 puntos, pinakamahusay. 4 na puntos, mahusay. 3 puntos, katanggap-tanggap. 2 puntos, mapaghuhusay pa. At 1 puntos, nangangailangan pa ng pagsasanay. Para naman sa pagsasanay bilang 4, ipakita ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagpalakpak. Ipakita ang iba't ibang antas ng dynamics. Magsanay sa tulong ng nakatatanda. Maaring i-video ang gawain at ipadala ito sa iyong guro. Markahan ang sarili at lagyan ng check ang column. Gawin ito sa sagutang papel. Ayan, nandito ang mga antas ng dynamics. Ang pianissimo ay higit na mahina, so ibig sabihin yung pagpalakpak nyo dito ay mahina lamang, parang ganito. Sa piano naman, ang kahulugan nito ay mahina. Kung kanina higit na mahina, medyo mas malakas ito sa higit na mahina. Mahina. Ang mezzo piano naman, hindi gaanong mahina. So, hindi gaanong mahina, ibig sabihin ganito. Ang forte ay malakas. Mas malakas na ito. Ang mezzo forte ay hindi gaanong malakas. Parang ganito. Ang fortissimo ay higit na malakas. Ibig sabihin, lalakasan nyo yung pagpalakpak. Ang crescendo naman ay dahan-dahang paglakas. Kung galing kayo sa mahina na pagpalakpak, ang decrescendo naman ay dahan-dahang paghina. Kung galing kayo sa malakas, ayan. Ganun lamang mga bata. Para sa rubrics, ang pamantayan ay una, maayos na pagkakaawit. Pangalawa, angkop ang paggamit ng kilos o tinig sa pagtatanghal. At pangatlo, masining na pagkakatanghal. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ipaliwanag ang pagkakaiba ng sumusunod na antas ng dynamics. Gawin ito sa iyong kwaderno. Crescendo at decrescendo. Ang crescendo ay dahan-dahang paglakas, samantalang ang decrescendo ay dahan-dahang paghina naman. Pangalawa, piano at forte. Ang piano ay mahina, samantalang ang forte ay malakas. Pangatlo, pianissimo at fortissimo. Ang pianissimo ay higit na mahina, samantalang ang fortissimo ay higit na malakas. Pang-apat, mezzo forte at mezzo piano. Ang mezzo forte ay hindi gaanong malakas, samantalang ang mezzo piano ay hindi gaanong mahina. At pang-5, pianissimo at piano. Ang pianissimo ay higit na mahina, samantalang ang piano ay mahina. Para naman sa pagsasanay bilang 6,
Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng mga pangungusap at mali kung hindi wasto. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, inaawit ng mahina ang uyayi. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangalawa, ang simbolo ng decrescendo ay MP. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Dahil ang simbolo ng decrescendo ay parang simbolo sa math na less than. Pangatlo, forte ang antas ng boses ng nanay na magpapatulog ng sanggol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Dahil ang forte ay malakas. So dapat kapag nagpapatulog ng sanggol, ito ay mahina. Dapat piano ang antas ng boses. Pang-apat, higit na mahina ang pianissimo kaysa piano. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At panglima, dapat nating lakasan ng dahan-dahan ang ating boses o pagtugtog kapag ang antas ng dynamics ay crescendo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!